Minsan po, natulog na po kami walang laman ng tiyan. Sila yung magkapatid na simula bata pa lamang ay hindi nakaranas o nakaramdam ng pagmamahal ng isang ama. Ngayong araw ba, may pagkain na kayo? Wala nga po. Wala po kami ng bigas. Nang dahil sa hirap ng buhay ay madalas sila na nagtitiis ng gutom o kalam ng sikmura. Paano pag ganyan na wala kayong pagkain? Titiis po. Gusto ko naman pong mag-aaral kaso wala pong magagawa. Ito yung munting barong-barong na nagsisilbi nilang tahanan na ang gumawa lamang nito yung kanyang lola at kanyang nanay. Ano kapag nakikita mo itong bunso nyo, hindi kumakain? Anong nararamdaman mo? Nasakit po sa namin. Kaya ngayong araw ay samahan nyo kami na alamin ang kwento ng buhay na mag-iina na ito. Good day sa lahat ng ating viewers sa ating Facebook page, sa ating YouTube channel. Ngayong araw ay nandirito kami sa tinutulungan ni Commander na aking misis. At sa hindi inaasahan po ay may nakita ako dito na isang bahay na may mga nakatira din na sobrang kapos na kapos sa buhay. At ang pagkakalam ko po, 4 sila dito na magkakapatid. At lola at nanay lang yun nandirito, walang lalaking iba na ang kinabubuhay ay ang pagdadagat ng kanyang lola at kanyang nanay. So nabilib ako kasi natatanda na pero nagdadagat pa rin. Ngayon alamin natin yung kwento ng buhay nila sa kanila mismo. Kaya tara po. Dito sa lugar nila, tabing-tabi ito ng dagat. Dagat na kagad dito. Kunting lakas lang ng alon pwedeng salpukin ng alon itong bahay nila dito. Okay. Magandang araw po. Magandang araw, Nay. Grabe din ang mga kanila. Nasaan po yung mga anak nyo, Nay? Ay sila. Okay, magandang araw sa inyo. Saan ba tayo pwedeng umupo? O dito kayong dalawa, dito ako sa upuan. O dito ka. Dito ka ano? Anong pangalan mo ano? Evangeline po. Si Evangeline, ikaw. Robilin po. Si Evangeline tsaka si Robilin. Si Evangeline, ilang taong ka na Evangeline? 16 po. 16 years old. Ikaw? 18 po. 18. Siya na ba yung pinakapanganay? Hindi po. Sino ang mas pinakapanganay sa inyong magkakapatid? Mga kuya po namin, nasa ama po namin. Okay. Nasaan ang kuya ninyo ngayon? Nasa tatay po namin. At dito pa nga lamang nag-uumpisa pa lamang kami ay bumubuhos na ang luha sa kanilang mga mata. Asan ang tatay nyo ngayon? Nasa kabit po. Grabe. Ilang taon ito na iniwanan kayo? 18 years po. 18 years na wala dito sa bahay niyo? Grabe, tagal na pala. Nakilala pa ba ni Evangeline yung papa mo? Hindi. Pero wala ka pang isip nun. Pero ikaw, maisip ka na ba nun? Kahit nung napunta po dyan, di po kami pansin. Ibig sabihin, nandito lang yung papa nyo na yan? Nung napunta po dyan sa tatay niya. Grabe naman. Ito yung mahirap, yung nandito lang din pala. Paano kung mapanood niya to, yung video nyo? Ibang kwento talaga ng buhay mga kalingap, bawat pamilya. Gaano kahirap, pwede nyo ba akong kwento? Gaano kahirap na walang padre di pamilya sa bahay? Hindi po. Sila mama lang po nang palaki sa amin. Kahit mahirap po din po kami. Pinapabayaan. Ikaw, Evangeline, na hindi mo nakita yung papa mo anong... Tapos ngayon nakikita mo na dumadaan-daan pala dito na may iba na bang pamilya, Evangeline? May ilan ang anak? Wala pong anak. Pero nasa ibang, kumbaga sa madaling salita talaga, nasa ibang babae na siya ngayon. Sa loob ng 18 years. Grabe, ang tagal. Di man lang kayo nakamusta? Hindi po. Paano po nagsasalubong kayo? Nakayuko po siya. Grabe naman. Hindi ko tatanungin ang pangalan ng tatay nyo kasi hindi na natin kailangan na banggitin dito. Ngayon nawala yung tatay nyo sa loob ng 18 years. Ano yung bumubuhay sa inyo? Hindi na po namin, saka po yung mama po namin. Lola at nanay. Itong lola nyo, nanay ito ng papa nyo o ng mama nyo? Yung mama po. Anong hanap buhay ng lola at nanay nyo? Pangingisda lang po. Minsan po paglalako po. Paglalako o pangingisda, ibig sabihin sila pa yung pumupunta sa laot.
Ilang taon na yung lola mo? 67 po. Yung mama mo ano, ilang taon? 38 po. 38 na. Nakakaawa itong mga kalingap kasi alam niyo yun, yung mahirap na lumaki na walang tatay, tapos ang masakit pa nito, nandito lang sa lugar nila, nakakasalubong nila, niyuyukuan lang sila sa kapag nakakaharap sila. Kayo ba, Evangeline, tsaka anong pangalan mo ulit? Mobiling. Robilin? Karanas ba kayo na wala kayong kinakain sa isang araw? Po. Minsan po natulog na po kami walang laman ng tiyat. Walang laman, hindi kayo kumakain. Hindi. Wala pong mautangan dito. Grabe naman yun. Naranasan nyo din, alam ko sigurado, kung naranasan nyo hindi kumain ng natutulog, naranasan nyo din mag-ulam ng mga asin, toyo. Asin po. Ikaw ba, Robilin, anong natapos mo? Rinton lang po. Grade 10. Sa pag-aaral mo ng grade 10, simula kinder hanggang grade 10, nanay mo at lola mo lang talaga yung nagtusto sa'yo. Ikaw ba, Evangeline, nag-aaral ka pa ngayon? Anong grade ka na? Grade 10 po. Grade 10. Kumusta yung allowance mo sa pagpapasok? Minsan ba pumapasok kang walang baon? Malayo ba dito ang school nyo? Malapit lang po. Paano kapag tanghali umuwi ka dito? Paano pag recess, break time? Na nakikita mo yung mga classmate mong sila kumakain, ikaw may time na wala kang pagkain ng paramdam. Ha? Anong pakiramdam? Na sila kumakain, sila nakatingin sa kanila kapag wala kang baon. Sa kanang po. Ay, wala po kang mabaon. Ha? Kumbaga, masakit din na kumbaga nandun din, di mawawala dyan yung naiinggit ka kasi sila may mga ganto, ikaw walang ganyan, di ba? So ito lang yung nakakalungkot sa kanila, pero nabibilib naman ako kasi kahit ganito yung buhay nila, talagang pinagsisikapan sila ng lola at ng nanay nila na makapagtapos ng pag-aaral. Mamaya kung maaari din makausap natin ang kanyang lola at nanay para po na sa ganon rinig din natin kung ano yung hirap na pinagdadaan nila dito. Ito bang pinagtitirikan ng bahay nyo? Sariling lupa nyo ba ito? Hindi po. Hindi. Sinong kumbaga ibig sabihin pater lang kayo dito? Simula dito na kayo nakatira sa bahay na to? Dito sa bahay nyo kumusta ang bubong? Tutulog po pag naulan. Paano kayo tutulog kung gabing umuulan? Nilalagyan po namin ng siksik po para di po tumulo. Kagaya ng anong pinagsisiksik nyo? Yung pang karton. Plastic, Tapos yung mga plastic ganyan. po. Marami yung buhay, mga kalino. Ikaw ba, Robilin, ikaw tatanungin ko. Kung mabigyan ka ba ng pagkakataon na mag-aaral, gusto mo bang mag-aaral? Gusto po kami makatapos. Ano bang pangarap mo sa buhay kung makatapos ka? Ito pang katulong sa magulang. Sila kasi nakakakita sa hirap ng nanay nila. Sila yung nakakita sa hirap ng magulang nila kung anong dinadanas ng nanay nila. Paano kapag naglalaot yung nanay nyo? O may time ba na naglalaot sila ng gabi o araw lang? Araw lang po. Araw lang. Papansin nyo, hindi tumutuloy yung luha nila kasi hirap talaga nang dinadanas sila dito. Hindi biro yung buhay nila, lalo na wala silang padre de pamilya. Ngayong araw ba, may pagkain na kayo? Wala nga po. Wala po kami ng bigas. Wala kayong bigas? Wala po. Paano pag ganyan na wala kayong pagkain? Titiis po. Hindi nyo ba na subukan lumapit sa tatay nyo? Hindi po. Wala po yung pakialam sa amin. Kung ako po siguro yung tatay nito mga to kahit siguro nangyari na yung ganun, malaman ko po yung sitwasyon nila gagawa ko ng paraan para po kahit paano hindi magutuman yung mga anak ko na iniwan ko. Bawa naman. Dito ilang magkakapatid kayo na nandito sa nanay nyo? 4 lang po. 4. Ikaw,
Ano ba ang ano mo ulit? Si Evangeline po. Evangeline, si Robilin, tapos yung isa nasaan? Evelyn po. Anong Nasa pangalan niya? school po. Evelyn po. Evelyn. Lahat kayo may Lin. Yung Evelyn nasa school. Anong grade na? Grade 7 po. Grade 7. Okay. Ano ba yung naitutulong ni... Ikaw muna, anong naitutulong ba ni Evangeline dito sa bahay nyo? Paglilinis po ng bahay. Paglilinis, tapos Minsan po nasama sa paglalako. naglalako ka rin. Buti, wala naman sa'yo yung... Hindi mo naman inaano yung mahihiya ka kasi makita ka ng klase mo, wala namang ganun. Talagang mas gusto mo makatulong. Ikaw, Robilin, ano naman yung natutulong mo dito? Nasama din po ako sa lula ko paglalako. Tapos po ay nagpapaupa po ako ng patabo. Patabo, ibig sabihin yung mga nagpapatabo na bahay. Ikaw yung nagtatabo. Yung lang po kapitbahay lang po namin. Ipinagtatabo mo sila. Para po may pambiling asukal. Grabe. Magkano binibigay sa'yo dun? Yung pag tatlo po ay tatlo pong tabo ay 40. 40 pesos. Ang ginagawa mo doon, bibili mo ng asukal. Kape. Tsaka po kapeng maliit. Ikaw ba, Evangeline, naranasan mo pumapasok ka na walang laman yung tiyan mo? Yung, di ba kanina, tinanong ko sa'yo, yung wala kang baon. Eh, yung walang laman ng tiyan, naranasan mo din? Nahihirap nun. Nahihirap mag-aral na walang laman yung sikmura natin kasi paano tayo makapag-isip ng tama sa lecture kung walang laman yung tiyan natin? Anong ginagawa mo pa ganun, Evangeline? Tinitiis na lang. Ito yung bunso niyong kapatid, no? Lalaki. Yung panganay kasi nila, mas pinili daw na sumama sa tatay kaysa sana tulungan tong mga kapatid niya, nanay niya sa gawaing bahay, kagaya niyang pagtatabo, mabigat na trabaho din, trabaho ng lalaki. Eh si Robilin, na-stop na sa, bakit na-stop ka pala? Ngayon wala po kami makain. Gusto ko lang pong mag-aaral kaso wala pong magagawa. Evangeline, may gusto lang din sana ako siya itanong. Ano, Evangeline, yung pinakang sabi kasi sa akin ng manang lola mo kanina, madalas tumutuloy yung luha nyo, madali kayong lumuha. Ano ba yung isa sa nagpapabigat sa damdamin mo kaya minsan dumarating time na naluluha ka na lang? Wala po kami nakain. Ayun yung unang-una. Ano kapag nakikita mo tong bunso nyo, hindi kumakain? Anong nararamdaman mo? Masakit po sa damdamin. Masakit. So sana mga kalingap, yung mga kababayan natin na may kakayanan, ano man po yan, mapabagay, gamit, pera, pagkain, sa lahat po na nakakaluwag sa buhay. Ito po yung channel natin na Marcos TV channel. Sana po tulungan nyo ako na matulungan natin tong pamilya na to. Kung ano man po yung possible o pwedeng kitain ng aming vlog na ito, lalaan ko po sa kanila. At sa lahat naman ang gustong tumulong, magpaabot ng tulong, pwede po kayo mag-message sa Marcos TV channel, pero mag-iingat po tayo kasi meron po tayong fake account na gumagawa, nanloloko ng mga tao. Ilalagay ko dito yon. Mag-ingat po kayo dyan. Isa lang po ang account natin. Umiyak si nanay sa loob. Balik ka nga, nay. Balik ka, nay. Dito ka po. Halika, nay. Tabi ka dito sa kanila. Dali. Ba't ka na umiyak? Ba't ka na iyak? Naawa pa ako sa mga anak ko. Kaya kung nang pag-aralin sila, wala naman pa ako magagawa. Ito po si Evangeline, kagaya ngayon hindi siya nakapasok dahil sa wala siyang makain. Ano pong paramdam niyo na yung anak niyo gusto mag-aral na titigil dahil po sa ganito? Masakit po sa kalooban. Grabe.
Nay, buti kinakaya mo pang maglaot. Kaya naman po. Tsaka babae kayo. Paano nyo nagagawa na yung ganyan? Ano nagpapalakas ng loob nyo sa laot? Yung mga anak ko lang kami may isip ko. Gusto ko mapakain na maayos. Kaya lang po kahit anong kain, wala rin naman po. Kagaya po ngayon ay nabanggit sa akin ng mga anak nyo na wala pa kayong pagkain. Dahil hindi ba kayo nakalaot ngayon? Dahil malakas ang dagat? Mhm. Paano po yan ay kapag may sakuna dito, bagyo, ganyan? Anong ginagawa nyo dito sa bahay nyo? Pag malalim na po ang tubig, nalikas na po kami. Tumilikas na lang kayo. Na ikaw ba, magkano ba yung kinikita mo sa laot, sa pangingisda? Minsan po, nakaka-200 lang po ako. 200. Magkano ng bigas ngayon? 58 po. Oh, kung 100, syempre, magtitira ka din para sa pangulam. Mhm. Kung makabili ka 2 kilo, ilang araw lang yun? 2 araw lang po namin yung 2 araw din. Yung anak nyo, si Robilin, gustong makapagtapos na eh. gusto nga po. Wala naman po ako magagawa. Si Evangeline, gusto din makapagtapos. Kaso nga, ito, nagkaka-absent kasi. Kamusta ang grade mo, Evangeline? Okay naman po. Matataas ba grades mo? Matataas naman. Ano ito? Madalas ba itong pagliban mo o ano? Sa tuwing ano ito nangyayari itong pagliban mo sa school? Anong dahilan ng kadalasan na pag-absent mo? Yung wala po kami nakain. Yun talaga. Siyempre, kahit naman siguro sino, okay lang siguro na walang baon, di ba? Kung siya nga nakakapasok siya ng walang baon, pero wag lang naman yung walang laman yung sikmura. Kasi ang hirap nun. Kahit naman siguro sino sa atin, ilang oras yung bubunuin natin sa school, kahit pa uwi tayo ng pananghalian, mula umaga alas 7 hanggang alas 11. Nasa school tayo, kung walang laman ng tiyan natin, napakahirap po mag-aral. Walang papasok sa isip natin yan. Ikaw naman, Evangeline, ano yung pangarap mo? Pangarap po ba makatulong kala mama? Ano bang pangarap mo maging trabaho sana pag kung sakali pwede ka na magtrabaho? Sa ngayon ba may alam ka na pwede mong trabahuhin? Wala pa po. Okay. Basta't ang gusto lang ninyo para sa magkapatid, matulungan yung magulang. Huwag nyo pa, pag sakali maabot nyo yung pangarap nyo na yun at may tumulong sa atin, huwag nyo kakalimutan yung nanay nyo. No? Kasi siya yung nagsakripisyo sa inyo. Yung hirap ni nanay sa laot, yung buwis buhay na trabaho, na dapat trabaho ng lalaki, ginagawa ng nanay nyo para lang sa inyo magkapatid. No? Kaya huwag nyo siyang kakalimutan kapag dumating yung oras na may trabaho na kayo. Kahit may dadating yung time na may kakapamilya din kayo, may ihiwalay sa inyo yung nanay nyo. So huwag nyo siyang kakalimutan din, ano? Kahit dumating man na may pamilya na kayo, kasi mag-isa lang yung nanay nyo, wala na siya ibang kakapitan. Tatay nyo wala, kapatid nyo lalaki wala. Okay, so ngayong araw, syempre hindi naman natin hayaan. May konti naman tayong blessing. Bigay din sa atin si Ninang Adelina at sabi ko nga ibibili ko ng mga groceries para ipamigay sa mga tao. Ngayon, babahagian din natin sila ng pambili nila ngayong araw. Okay. Kay nanay ko na lang iabot. Nay, hawakan mo po ito, Nay. Hawakan niyo yan. Pagbili kayo ng pagkain nyo. Ha? Marami po salamat. Wala pong ano man, Nay. Maliit na tulong lang. No? Pero sana magawa natin ng paraan na hindi madating yung ganitong punto na hindi sila kumakain. Kagaya ngayon, wala pa silang bigas. Hindi nila alam daw kanina kung paano sila kakain. Paano pag ganyan, matutulog na lang kayo? Natulog na lang po kami, walang lamantian. Hirap ng ganitong buhay, mga kalingap. Kaya sana yung mga, sabi ko nga, yung mga nakakaluwag po, huwag po tayong matakot na mag-share ng blessings kasi sigid na po ang bahala sa atin. Okay, so ngayong araw na nakilala ko kayo, sana sa susunod pagbalik ko dito ay may dala pa akong blessing sa inyo, no?
para matulungan ko po kayo, no? Nanay, gagawin po na yung best namin para makatulong sa inyo. Ha? Basta ikaw, ayos mo pag-aaral mo, ha? Okay, malay natin, may scholar din yung mga anak nyo, no? Makontinue ni, yung Robilin yung pag-aaral niya. Gusto niya makatapos, ay. Kasi mahirap naman na magiging mangingisda din si Robilin pagdating ng araw, di ba? Mas maigi naman na makatapos si Robilin, makapaghanap ng maayos na trabaho, di ba, Robilin? Ang kailangan natin para makahanap ng maayos na trabaho, kailangan din natin yung diploma, di ba? Yun yung magiging silbing bala natin, pati si, ayusin mo yung pag-aaral mo, ha? Okay. So, ngayong araw, mga kalingap, ay masaya kami na dinala kami dito ni God at hindi sila nahiya na kausapin kami na baka pwede silang matulungan, ganyan. At yun nga, nakita namin sitwasyon na talagang kailangan din nila ng tulong natin. Ayun, maraming salamat ulit sa lahat ng sumuporta sa mga vlogs natin. Okay, ito si Nanay, papakita ko muna bago matapos yung video natin. Nay, halika Nay! Si Nanay, oh grabe. Tanda na ni Nanay, nakakapag-isda pa. Ilang taon ka na po, Nay? 67. Grabe, tanda na ni Nanay, nang pupunta pa po ng laot ito. Kasama si anak niyang babae, nanay nila. Inaabot nga po kami ng Subasko. Sa mga hindi nakakalam na Subasko, yun yung tinatawag dito na paglakas biglaan ng dagat na hindi inaasahan, na parang kala mo may bagyo din, ganun. Na isa sa delikado yung kapag inabot ka ng ganun. Anong ginagawa nyo na kapag ganun inabot kayo? Kami po inatabi. Sa mga isla-isla ganyan. Sa malapit po sa tabi. Grabe. Buti Wala kinakaya nyo pang mag-ina na gawin nyo pang isda. Ay, marami naman po kami. Puro babae din. Opo. Pero si nanay may edad na po. Okay. Sige Nay, ha? Natagaan ko lang po at pinaawa sa mga apo ko. Pag hindi naman po ako magpapakahirap, wala kami kinakain. Yung mga time na dapat hindi na ang gantong edad hindi na po nagsasakripisyo pa sa laot. Nagsasakripisyo pa para lang makatulong din sa kanyang anak na babae na may pinapakain ng mga anak. So sila lang nandito. Wala silang lalaki dito na talagang maasahan mo sa mabibigat na bagay. Ito yung nga po, wala. Okay. Sige na, huwag kayong mag-alala ha. At pinadala kami dito ni God para matulungan kayo, no? Nagpapasalamat po kami. Okay. Okay, walang anuman na ha. Marami pong salamat sa inyo. Okay. Tutulungan po niyo kami. Wala pong anuman ay. Wala pong anuman. Ha? Pakatatag lang kayo. Kayo ba, Nay? May gusto ba kayong sabihin? Ano bang gusto nyo sabihin? Nagpapasalamat po ako sa inyo at nakasali po kami sa grantong interview ninyo. Okay. Wala naman po na maliit na biyaya pa lang po yung nadala namin sa ngayon. Galing din ito sa ninang namin na nag-share ng blessing sa amin at isi-share din namin sa inyo, no? Kami dinadaluyan ng pagpapala ng Panginoon. Ikaw, may gusto ko ba sabihin? Kalimutan ko naman pangalan niya? Evangeline. Evangeline, ikaw may gusto ko ba sabihin? Salamat lang po kami. Okay, walang anuman. Ikaw, Robilin. Salamat din po kami dahil po makakain na po kami, kakabili na pong bigas. Okay, walang anuman. Sana hindi na kayo magutuman. Sana madalas kayo makapunta dito. Pero, gusto ko, Nanay, tuloy pa rin yung laban sa buhay, kahit may dumating man na blessing, walang mababago dapat, ha, Nay, walang mababago. Kung dati, yung sipag natin, ganun pa din, walang mababago, ha. Okay, at kami, aalalay kami, dadating kami dito once sa may dadating na blessing sa amin, Okay. Siyempre, bago tayo matapos, ay hindi ko makakalimutan na ipakita sa inyo ang kanilang munting tahanan, na ang nalaman ko dito na ang gumawa lamang nito ay ang kanyang lola at ang kanyang nanay. At heto, muli natin silang kakausapin tungkol dito. Bago tayo magpaalam, nalaman ko na sila lang palang mag-ina gumawa nitong bahay na to. Tingnan nga natin yung loob. Ay, Hindi ko po maakyat at kabok na po. Hindi ko po maakyat yan at baka pa ako mahulog. Butas pala to. Wala naman pong gagawa. Grabe. May shower pala kayo dito pag umulan. Po. Siksikan kayo dito, sa higaan na to. Po. Grabe. Salamat po. Sana wag natin kalimutan na i-share ang video na ito upang sa ating pagbabalik ay mas may higit tayong nadala na biyaya para sa pamilyang ito.